Ang gabi na iyon nang tinawag akong kasambahay ng sarili kong anak, mismo sa sarili kong tahanan, sa harap ng kanilang mga mayayaman na kamag-anak ang hiya, ang kahihiyang iyon, halos ikamatay ko. Ang anak na inalagaan ko sila ang nagtulak sa akin sa kawalan ng galang. Walang utang na loob. Sa loob ng maraming taon, ako ang ilaw ng tahanan, nag-ayos ng bahay, nagbayad para sa kanila pero para sa kanila. Isa lamang akong anino, walang pakialam. Hanggang sa napagdesisyonan nilang wala na akong silbi. Umalis ako dala lamang ang aking pitaka. Hindi nila alam ang yumaong asawa ko ay nag-iwan ng lihim na yaman, malaki, protektado ng testamento. Ang lola na kanilang ipinagtabuyan. Siya na ngayon ang manghuhuli. Gagamitin ko ang aking dangal. At gagawin ko silang isang malaking aral. Kung naramdaman mo na rin na para kang dayuhan sa sarili mong tahanan ay like at I share ang video na ito. Kwentuhan mo ako. Ang umagang iyon ay nagsimula tulad ng anumang ordinaryong araw. Dito sa aming tahanan sa Quezon City, ang amoy ng bagong saing na kanin at ang mahinang tunog ng pandesal vendor sa labas ay nagbibigay ng pakiramdam ng kapayapaan. Ako si Lito. Sa edad kong ito, ang kapayapaan na lamang ang aking hinahangad. Ang trabaho ko. Hindi ito ang uri ng trabaho na nangangailangan ng martilyo o wrench. Ako ang tinatawag kapag may nasisirang hindi kayang ayusin ng gamit. Mga maling desisyon, mga relasyong nagkalamat, mga pamilyang unti-unting nawawasak. Matagal ko nang ginagawa ito, at sa bawat pagkakataon, may isang pamilyar na kaba akong nararamdaman sa aking dibdib. Isang senyales na mayroon nang nabasag, at wala palang nagsasabi sa akin. Ngunit ang umagang iyon, isang Huwebes, ang kabang iyon ay iba. Mas mabigat. Nagsimula ito sa isang tawag sa telepono. Isang tawag mula sa aking nanay, si Elena. 81 taong gulang na siya, at hanggang ngayon, mas pinipili pa rin niya ang lumang landline sa kanilang bahay sa Parañaque. Siguro dahil sa pakiramdam na ito ay mas permanente, mas totoo. Kinuha ko ang telepono. Karaniwan, ang mga tawag niya ay nagsisimula sa isang mahabang "Kamusta ka na, anak?" o kaya'y isang komento tungkol sa panahon. Pero hindi ngayon. Walang pagbati. Walang kahit anong paglalambing. Tanging ang pangalan ko lamang, binigkas ng may bigat at pag-ingat. Lito. Ang tono ng kanyang boses parang may bakal sa ilalim nito. Hindi ito ang malambing na boses na aking kinagisnan. Mayroon itong lamig. Agad kong pinatay ang kalan kung saan kumukulo na ang tubig para sa aking kape. Po, nanay. Anong nangyari? Tanong ko, pilit na pinapakalma ang sarili. May isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Isang katahimikan na nagpapahiwatig ng pag-aalinlangan. At pagkatapos, narinig ko ang tanong na nagpatunay sa aking mga hinala. Ang tanong na nagbukas ng lahat. Ang graduation party ba ni Nathan natuloy na? Si Nathan. Ang aking apo. Ang nag-iisang anak ng aking anak na si Marco at ng manugang kong si Nina. Si Nathan, nakatatapos lang ng unang taon niya sa Ateneo de Manila. Buwan na ang nakalipas mula ng paulit-ulit na ikinuwento ni Nina ang tungkol sa malaking party na gaganapin nila. Sa kanilang bahay sa Alabang. Alam niyo na malaking bahay, magandang kapitbahayan. Ang uri ng bahay na madalas nilang ipinagmamalaki. Inaasahan kong makakatanggap kami ng imbitasyon. Siyempre. At lalo na ang nanay ko. Siya ang lola sa tuhod ng bata. Siya ang nagturo kay Nathan maglaro ng tong-its. Siya ang minsan nang humabol sa isang malaking bayawak gamit ang walis para lang protektahan ang bisikleta ng apo niya. Karapat-dapat siyang maimbitahan. Opo, nanay, sabi ko, dahan-dahan. Sa tingin ko noong Sabado po iyon. Bakit? Isang salita lamang pero puno ng kahulugan. Hindi po kayo tinawagan. Tinawagan ko si Marco, sabi niya, ang boses niya ay tila nagiging mas manipis. Para magtanong. Hindi siya nakasagot agad. Pagkatapos, si Nina ang kumuha ng telepono. At tumawa siya, Lito. Tumawa. Pagkatapos, ginaya niya ang boses ni Nina, ay, Nanay Elena, noong Sabado pa po yung party. Parang may malamig na kamay na humaplos sa aking batok. Hindi pa ito galit. Ito ay pagkilala. Ang pagkilala sa isang uri ng kawalang galang na matagal ko nang nararamdaman, ngunit hindi ko pinapansin. Tumawa siya. Hindi ko pa alam noon, pero ang tawang iyon ang magiging pinakamahal na tunog na ilalabas ni Nina Reyes sa buong buhay niya.
Pagkababa ko ng telepono, agad kong tinawagan si Marco. Mabilis niyang sinagot, napakabilis, na parang isang taong may kasalanan na nag-aabang ng tawag. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy. Bakit hindi niyo inimbitahan si Nanay Elena sa party ni Nathan? Katahimikan. Ang partikular na katahimikan ng isang taong nag-isip ng palusot. Papara lang po kasi sa mga kaibigan ni Nathan yon. Mga taga-kolehiyo. Hindi po talaga family affair. Si Nanay Elena ay pamilya, Marco. At 81 taong gulang na siya. Nakatira lang siya ng 20 minuto mula sa inyo. Alam ko po pa, pero narinig ko ang pag-aalangan sa kanyang boses. At pagkatapos, narinig ko ang isang bagay na nagpatayo sa lahat ng balahibo sa aking katawan. Narinig ko ang boses ni Nina sa likuran. Hindi malinaw ang mga salita, pero malinaw ang tono. Mahina, nagmamadali, nagtuturo. Parang isang coach na bumubulong sa kanyang player. Pupunta kami dyan, pa, biglang sabi ni Marco, ang boses niya ay nagbago na. Sa susunod na linggo. Para magpaliwanag. At ibinaba na niya ang telepono. Naiwan akong nakatayo sa aking kusina. Malamig na ang kape. Ngunit ang hinala sa aking puso ay nag-aalab. Ang pangit na pakiramdam na ito ay hindi na lamang tungkol sa isang party. Mayroon pang iba. Isang bagay na mas malaki. Mas madilim. Tinawagan ko pabalik ang nanay ko. Kailangan kong malaman kung ano pa ang alam niya. Darating daw sila sa susunod na linggo, sabi ko sa kanya. Muli ang katahimikang iyon. At pagkatapos, sinabi niya ang mga salitang nagpabago sa lahat. Si Shirley Greer nandoon sa party, sabi niya. Yung kaibigan ko sa simbahan. Nagpipilate sila ni Nina. Tumawag siya sa akin noong linggo, patuloy ni Nanay Elena. Para ikwento kung gaano siya nag-enjoy. At nabanggit niya na may nakilala siyang isang napaka-profesional na babae. Isang abogado, sabi niya. Ang pangalan daw ay Emily. At may dala itong isang leather folder. Isang leather folder. Parang umikot ang aking sikmura. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit sa aking isipan. Isang abogado sa isang graduation party ng isang bata. Isang party na hindi inimbitahan ang lola sa tuhod. Sinabi pa ni Shirley, dagdag ng nanay ko, ang kanyang boses ay tila isang bulong na lamang, pumasok silang tatlo sa loob ng halos isang oras. Si Marco, si Nina at yung abogado. At nang lumabas sila iba na ang itsura nila, Lito. Si Marco parang nakarinig ng masamang balita. At si Nina parang nanalo sa loto. Doon na nagsimulang umikot ang lahat. Ang lahat ng ito ay hindi isang pagkakamali. Ito ay isang plano. Isang malamig at kalkuladong plano. Ang graduation party ng aking apo ay ginamit lamang bilang isang takip. Isang dahilan. Naisip ko ang nanay ko. Ang kanyang bahay sa Parañaque na pinaghirapan nila ng tatay ko. Ang kanilang naipon na pera. Ang kanilang lupain. Ang lahat ng bagay na binuo nila mula sa wala. Ang lahat ng bagay na pinaniniwalaan nilang para sa seguridad ng kanilang pamilya. Nanay. Sabi ko, ang boses ko ay halos hindi na lumalabas. Alam niyo na po kung ano ang itatanong ko. Isang mahabang buntong hininga. At pagkatapos, isang mahinang anak. Ang bahay po ba? Ang mga naipon? Iyon po ba ang kanilang pakay? Hindi siya direktang sumagot. Ngunit ang kanyang katahimikan ay sapat na. Ito ang sagot na kinatatakutan ko. Ibinaba ko ang telepono at isang pakiramdam ng bigat ang bumalot sa akin. Ang aking sariling anak at ang kanyang asawa ay nagpaplano ng isang bagay na napakasama laban sa aking sariling ina. Ang hiya, ang sakit, ang galit, lahat ay nagsimulang maghalo sa aking dibdib. Ang umagang iyon ay hindi na ordinaryo. Ito ang simula ng isang laban. Isang laban para sa dangal, para sa katarungan, at para sa aking nanay. At sa sandaling iyon, ipinangako ko sa aking sarili, hindi ako papayag na manalo sila. Hindi sa pagkakataong ito. Pagkababa ko ng telepono matapos ang unang tawag na iyon, isang uri ng katahimikan ang bumalot sa aking kusina. Hindi ito ang karaniwang katahimikan ng umaga. Ito ay isang katahimikan na mabigat na tila may sariling bigat. Ang kape ko sa tasa ay lumamig na, ngunit hindi ko ito napansin. Ang lahat ng aking pansin ay nasa mga salita ng aking ina, si Nanay Elena. Ang kanyang boses may lamat na ito.
Isang lamat na hindi dulot ng edad kundi ng sakit. Mayroon akong dalawang pagpipilian sa sandaling iyon. Ang una ay isantabi ito. Isipin na marahil nagkamali lang sila. Na sa dami ng kanilang inaasikaso para sa party ni Nathan, ay nakalimutan lang talaga nila. Isang simpleng pagkakamali. Iyon ang mas madaling paniwalaan. Iyon ang gusto kong paniwalaan. Ngunit ang pangalawang pagpipilian ay ang pakinggan ang kaba sa aking dibdib. Ang boses sa aking isipan na nagsasabing, Lito, hindi ito simple. May mali dito. Ang boses na yon, sa loob ng maraming taon, ay hindi pa kailanman nagkamali. Kaya't kinuha ko muli ang telepono. At tinawagan ko pabalik ang nanay ko. Nanay, sabi ko nang sumagot siya. Pakikwento po sa akin ang lahat. Mula sa simula. Narinig ko ang isang malalim na buntong hininga sa kabilang linya. Ang tunog ng isang taong nag-ipon ng lakas para muling sariwain ang isang masakit na alaala. Tumawag ako sa kanila noong Sabado ng hapon, simula niya. Para lang kumustahin si Nathan. Alam mo naman, para batiin siya. Inaasahan ko na abala sila, syempre. Pero gusto ko lang ipaabot ang aking pagbati. Tumango ako kahit hindi niya ako nakikita. Iyon ang nanay ko. Laging iniisip ang kapakanan ng iba. Si Marco ang unang sumagot, patuloy niya. At nang tanungin ko kung anong oras ang party, bigla siyang natigilan. Parang hindi siya makapagsalita, Lito. Narinig ko ang pag-aatubili sa kanyang boses. Parang may gusto siyang sabihin pero may pumipigil sa kanya. Naisip ko ang aking anak na si Marco. Isang mabuting tao, ngunit kung minsan ay masyadong sunod-sunuran. Lalo na pagdating kay Nina. At pagkatapos, sabi ni Nanay Elena, at dito na nagsimulang magbago ang kanyang boses. Nawala ang pagtitimpi. Napalitan ito ng isang bagay na mas matalim. Narinig ko si Nina sa likuran. At pagkatapos, siya na ang humawak ng telepono. Ang kanyang boses napakasaya, Lito. Napakagaan. Na parang walang anumang problema sa mundo. At ano po ang sabi niya, tanong ko, kahit na parang alam ko na ang kasunod. Sinabi niya at naaalala ko ang bawat salita, Lito. Ay, Nanay Elena. Kumusta po? Pasensya na po, medyo maingay dito. Kasi po, nandito na ang mga bisita. At pagkatapos, sabi ng nanay ko, ang kanyang boses ay halos pabulong na lamang, tumawa siya. Tumawa siya. Paulit-ulit na umalingaw sa aking isipan ang mga salitang iyon. Tumawa. Hindi ito isang simpleng ngiti. Hindi isang magalang na pagtawa. Ito ay isang bagay na iba. Isang tawa na malamig, Lito, sabi ni Nanay Elena, na tila binabasa ang aking iniisip. Isang tawa na parang nagsasabing, wala kang alam. Isang tawa na parang pinagtatawanan ang aking katandaan, ang aking pagiging walang muwang. Pagkatapos ay sinabi niya, naku, Nanay, noong Sabado pa po yung party. Sayang, tapos na. Sayang. Tapos na. Ang mga salitang iyon ay parang mga patalim na tumusok sa aking puso. Ito ay hindi lamang isang paglimot. Ito ay isang pambabastos. Isang malinaw na mensahe na hindi siya kabilang. Na siya ay isang abala lamang. Ang dugo ko ay nagsimulang kumulo. Ang aking mga kamay ay nagsimulang manginig. Naisip ko ang nanay ko, 81 taong gulang, nakaupo mag-isa sa kanyang bahay sa Parañaque, habang ang kanyang sariling apo at manugang ay nagdiriwang, at pagkatapos ay tinatawanan lamang siya sa telepono. Ang kawalan ng respeto. Ang kawalan ng utang na loob. Ito ay isang bagay na hindi ko kayang palampasin. At iyon na po iyon, tanong ko. Iyon na iyon, sabi niya. Sinabi ko na lamang na, ganoon ba? Sige, pakisabi na lang kay Nathan, binabati ko siya. At ibinaba ko na ang telepono. Ano pa ba ang sasabihin ko, Lito? Ano pa ba? Ang kanyang tanong ay nanatiling nakabitin sa hangin. Ano pa nga ba? Kapag ang isang tao ay nagpakita na ng ganoong kawalang galang, wala nang puwang para sa anumang paliwanag. Ang lamat ay naroon na. At sa unang pagkakataon, nakita ko ito ng malinaw. Ang lamat na ito ay hindi nagsimula sa tawag na iyon. Ito ay matagal nang naririyan. Naaalala ko ang mga maliliit na bagay. Ang paraan ng pagsasalita ni Nina na tila laging mas magaling siya. Ang mga pagkakataon na binabaliwala niya ang mga opinyon ng nanay ko.
Ang mga mamahaling regalo na ibinibigay nila na parang isang paraan upang takpan ang kanilang kakulangan sa tunay na pagmamahal at oras. At ngayon, ang lahat ng iyon ay nagkaroon ng kahulugan. Ang party na ito ang pagtawa ni Nina, hindi ito isang aksidente. Ito ay isang sintomas. Isang sintomas ng isang mas malaking problema. Pero mayroon pa, Lito, sabi ng nanay ko, ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging seryoso. Hindi lang iyon ang nalaman ko. At doon na niya muling ikinuwento ang tungkol kay Shirley Greer. Ang kanyang kaibigan na nakarating sa party. Ang abogado na si Emily. At ang leader folder. Habang nagsasalita siya, ang aking galit ay unti-unting napalitan ng isang malamig na takot. Ang lahat ng ito ay konektado. Ang pag-iwas kay Nanay Elena sa party ay hindi lamang isang simpleng pambabastos. Ito ay isang estratehiya. Kailangan nilang mailayo siya. Dahil mayroon silang ginagawa sa party na yon. Isang bagay na hindi niya dapat malaman. Isang bagay na may kinalaman sa isang abogado. Ang party ng aking apo ay ginawang isang meeting room. Ang selebrasyon ng kanyang tagumpay ay ginawang isang pagkakataon para sa isang madilim na plano. Ang aking sariling pamilya ay nagiging isang lugar ng intriga at kasakiman. Nanay, sabi ko, ang aking boses ay matatag na ngayon. Ang aking pag-aalinlangan ay napalitan na ng katiyakan. Huwag po kayong mag-alala. Ako na po ang bahala dito. Alam ko na sa sandaling iyon na kailangan kong harapin ito. Hindi ko na maaaring baliwalain ang mga senyales. Ang unang lamat ay nakita ko na. At alam ko na kung hindi ko ito ayusin, ang lamat na ito ay lalaki hanggang sa mabasag ang lahat ng aming pinakaingatan. Ang aming pamilya. Ang aming dangal. Ang aking tungkulin ay malinaw na. Kailangan kong protektahan ang aking ina. At kailangan kong malaman ang katotohanan. Gaano man kapangit. Gaano man kasakit. Dahil ang pagtawa ni Nina ay hindi lamang isang insulto sa aking ina. Ito ay isang hamon. Isang hamon sa akin. At hindi ko kailanman inaatrasan ang isang hamon, lalo na kung ang nakataya ay ang aking pamilya. Ang laban ay nagsimula na. Matapos kong makausap ang aking ina, isang malamig na determinasyon ang pumalit sa aking pagkalito. Ang galit, nariyan yon. Ngunit mas nangingibabaw ang isang malinaw na layunin. Kailangan kong marinig ito mula sa aking sariling anak. Kailangan kong bigyan siya ng pagkakataong sabihin ang totoo. Kahit nasa kaibuturan ng aking puso, alam kong ang katotohanan iyon ay nakatago sa ilalim ng isang makapal na kumot ng kasinungalingan. Kinuha ko ang telepono. Ang aking mga kamay ay hindi nanginginig. Ang aking pulso ay kalmado. Ito na ang aking trabaho, hindi ba? Ang ayusin ang mga nasisira. At sa sandaling ito, ang nasisira ay ang tiwala ko sa aking sariling anak. Hinahanap ko ang numero ni Marco. At sa bawat numerong aking pinipindot, parang isang martilyo itong pumupukpok sa aking dibdib. 1, 2, 3. Nagring ito. At tulad ng aking inaasahan, sinagot niya ito ng napakabilis. Masyadong mabilis. Ang sagot ng isang taong nag-aabang na may kasalanan. Pa. Ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalala. Hindi ako nagpaligoy-ligoy. Ang mga sugat ay hindi dapat tinatakpan ng band-aid. Dapat itong linisin at gamutin. Marco, sabi ko, ang aking boses ay diretsyo at walang emosyon. Bakit hindi niyo inimbitahan si Nanay Elena sa party ni Nathan? Katahimikan. Isang mahaba at mabigat na katahimikan. Sa katahimikang iyon, halos marinig ko ang pag-ikot ng mga engranhe sa kanyang isipan. Naghahanap ng tamang salita. Nag-imbento ng tamang dahilan. Ang bawat segundong lumilipas ay parang isang pag-amin. Isang pag-amin na wala siyang maisagot na totoo. Sa wakas, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay mahina. Hindi po talaga yon isang family affair. Hindi isang family affair. Paulit-ulit kong inulit sa aking isipan ang mga salitang iyon. Ang nanay ko ang lola sa tuhod ng kanyang anak, ang matriarka ng aming pamilya ay hindi na itinuturing na pamilya. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Napakababaw na dahilan. Napakahinang kasinungalingan. Para lang po sa mga kaibigan ni Nathan yon, patuloy niya, ang kanyang mga salita ay tila isinasaulo. Mga kaklase niya sa Ateneo. Mga kabataan lang po, pa. Baka po nabore lang si nanay doon. Ang nanay ko mabubore.
Hindi ko napigilang sabihin. Siya ang nagturo sa apo mo kung paano maglaro ng baraha. Siya ang mas gusto pang kausap ni Nathan kaysa sa mga kaibigan niya kung minsan. Marco, anak, pakinggan mo ang sarili mo. Kahit ikaw, hindi ka naniniwala sa sinasabi mo. Muli katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na itong tunog. Isang tunog na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa aking batok. Isang bulong. Isang bulong mula sa likuran. Mula kay Nina. Hindi ko narinig ang eksaktong mga salita. Masyadong mahina. Ngunit ang tono o ang tono. Malinaw na malinaw. Isang tono na nagmamadali. Isang tono na nagtuturo. Parang isang direktor na nagbibigay ng linya sa kanyang artista. Parang isang abogadong bumubulong sa kanyang kliyente. Isang tono na puno ng kontrol. At sa isang iglap nagbago ang lahat. Ang boses ni Marco ay biglang nagkaroon ng lakas. Ngunit hindi ito ang lakas na nagmumula sa katotohanan. Ito ay ang lakas na nagmumula sa desperasyon. Ang lakas ng isang taong sumusunod lamang sa utos. Pakinggan niyo po muna ako, sabi niya, ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon. Mahirap pong ipaliwanag sa telepono. Gusto po naming magpaliwanag ng personal. Personal. Isang magandang salita. Ngunit sa pagkakataong ito ay ginagamit bilang isang sandata. Isang paraan upang bumili ng oras. Sige, sabi ko. Kailan? Pupunta po kami dyan. Sa susunod na linggo, sabi niya. Sa susunod na linggo. Isang buong linggo. Isang linggo para makapag-isip sila ng mas magandang kwento. Isang linggo para makapagsanay sila ng kanilang mga linya. Isang linggo para mas lalo nilang mailibing ang katotohanan. Hindi, sabi ko. Gusto ko kayong makausap ngayon. Pakiusap, narinig ko ang pagmamakaawa sa kanyang boses. Hindi po pwede ngayon. May inaasikaso po kami. Mas importante pa ba yan kaysa sa dangal ng iyong lola? Hindi siya sumagot. Ngunit muli narinig ko ang bulong sa likuran. Mas apurado. Mas mapilit. At pagkatapos, isang bagay ang nangyari na hindi ko kailanman inaasahan. Isang bagay na nagpakita kung gaano nakalayo ang narating ng sitwasyong ito. Papakiusap sa susunod na linggo na lang po, sabi ni Marco. At bago pa ako makasagot. Tut! 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 Ibinaba niya ang telepono. Ang sarili kong anak ay ibinaba ang telepono sa akin. Nakatayo ako roon, sa gitna ng aking kusina, hawak ang telepono na wala ng tunog. Ang katahimikan na naiwan ay mas maingay pa kaysa sa sigaw. Ito ang katahimikan ng pagtataksil. Ang katahimikan ng kawalang galang. Ang malamig kong kape ay naroon pa rin sa mesa. Ngunit ang init sa aking dibdib ay nag-aalab na. Ang malabong paliwanag ni Marco ay hindi nagbigay ng sagot. Ito ay nagbigay lamang ng mas maraming tanong. At sa gitna ng lahat ng tanong na yon, isang bagay ang malinaw. Isang bagay ang sigurado. Ang aking anak ay nasa ilalim ng kontrol ni Nina. At silang dalawa ay may tinatagong isang madilim na sikreto. Ang party na yon ay hindi lamang isang party. Ang pagtawa ni Nina ay hindi lamang isang pagtawa. At ang abogadong may dalang leader folder siya ang susi sa lahat. Ang tawag na iyon ay hindi nag-ayos ng nasira. Sa halip, mas lalo pa nitong binuksan ang lamat. At ngayon, nakikita ko na kung ano ang nasa loob. Kasakiman. Disrespeto. At isang plano na nagsisimula pa lamang mabuo. Ang susunod na linggo na kanilang hinihingi, hindi ko ito ibibigay sa kanila sa paraang gusto nila. Maghihintay ako. Ngunit hindi ako maghihintay ng walang ginagawa. Gagamitin ko ang linggong iyon. Gagamitin ko ito para maghanap ng sarili kong mga sagot. Bago pa sila makarating sa aking pintuan na may dalang mga nakahandang kasinungalingan, sisiguraduhin kong hawak ko na ang isang bagay na mas malakas. Ang katotohanan. Matapos ibaba ni Marco ang telepono, isang mabigat na katahimikan ang muling bumalot sa aking kusina. Ang tunog ng pagputol ng linya ay mas malakas pa kaysa sa isang sigaw. Ito ay isang pagtanggi. Isang pagtakas. Ang aking sariling anak, tinatakasan ang kanyang sariling ama. Nakatayo ako roon, hawak pa rin ang telepono, at isang pakiramdam ng pag-iisa ang dumaan sa akin. Hindi pag-iisa. Pagkabigo. Pagkabigo sa anak na pinalaki ko na maging matapat at magalang.
Ngunit sa ilalim ng pagkabigong iyon, isang apoy ang nagsimulang mag-alab. Isang apoy ng determinasyon. Hindi na ito tungkol sa isang nakalimutang imbitasyon. Hindi na ito tungkol sa isang masakit na tawa. Ito ay tungkol sa isang kasinungalingan. Isang malaki at lumalaking kasinungalingan. At alam ko na sa likod ng kasinungalingang iyon ay may isang katotohanang mas pangit pa. Hindi ako maaaring manatili lamang dito at maghintay ng isang linggo. Hindi ako maaaring hayaan silang maghanda ng kanilang mga kwento. Kailangan kong malaman ang totoo. At kailangan kong malaman ito ngayon. May isang tao lamang akong mapagkakatiwalaan sa sandaling ito. Isang tao na nakakakita ng mga bagay na hindi ko nakikita. Muli, kinuha ko ang telepono. At sa ikatlong pagkakataon sa umagang iyon, tinawagan ko ang aking ina. Nanay, sabi ko nang sumagot siya. Ang aking boses ay kalmado na, ngunit may bigat na ito ngayon. Ang bigat ng isang desisyon. Kailangan ko pong malaman ang lahat. Lahat ng detalye. Nakausap mo na ba si Marco? Tanong niya. Opo. At wala po akong nakuha kundi mga palusot at isang binabang telepono. Narinig ko ang isang mahinang hay naku mula sa kanya. Ang tunog ng isang inang nakakakilala sa kanyang anak. Ganoon na nga ang inaasahan ko, sabi niya. Nanay, pakiuspi po yung tungkol kay Shirley Greer. Yung kaibigan nyo. Pakikwento po ulit. Bawat detalye, gaano man kaliit. Narinig ko ang paggalaw sa kabilang linya na parang umuupo siya ng mas maayos. Naghahanda. Si Shirley, simula niya, ay tumawag sa akin noong linggo ng umaga. Tuwang-tuwa siya. Alam mo naman yon, palaging masayahin. Ikinuwento niya kung gaano kasarap ang pagkain, kung gaano kaganda ang bahay nina Marco at Nina. Ang karaniwang kwentuhan. At pagkatapos, patuloy niya, nabanggit niya na may nakilala siyang isang napakabait at napakatalinong babae. Isang abogado daw. Bata pa, sabi niya. Pero napaka-impresibo. Ano po ang pangalan? Tanong ko. Emily, sa tingin niya. Emily Johnson. Emily Johnson. Inulit ko ang pangalan sa aking isipan. Isang pangalan na walang kahulugan sa akin sa ngayon. At ano pa po ang sinabi ni Shirley tungkol sa kanya? Sinabi niya na napaka-professional daw tingnan. Nakasuot ng magandang bestida pero may dala itong isang leather folder. Isang leather folder. Bumalik na naman ang imahe na yon sa aking isipan. Bakit may magdadala ng leather folder sa isang graduation party? Ano ang laman yon? Mga kontrata? Mga kasulatan? Isang itim na leather folder, dagdag pa ng nanay ko, na parang alam niya kung gaano kahalaga ang detalyeng iyon. At hindi niya ito binitawan buong gabi. Ang dugo ko ay nagsimulang tumakbo ng mas mabilis. Ito na. Ito ang piraso ng puzzle na hindi magkasya. Ito ang anomalya. Ito ang senyales na mayroong mali. At pagkatapos, nanay. Ano pa po? Sinabi ni Shirley, sabi ng nanay ko, ang kanyang boses ay bumaba na ngayon sa isang bulong, na parang may nakikinig sa amin, na sa kalagitnaan ng party, pumasok silang tatlo sa loob ng bahay. Si Marco. Si Nina. At yung abogado na si Emily. Pumasok sila sa opisina ni Marco. At isinara nila ang pinto. Isinara nila ang pinto. Iniwan nila ang lahat ng bisita sa labas, sa may garden, patuloy niya. Halos isang oras silang nasa loob, Lito. Isang oras. Sa gitna ng party ng sarili nilang anak. Ang aking paghina ay nagsimulang bumigat. Nai-imagine ko ang eksena. Ang mga tawa at musika sa labas. At sa loob ng isang saradong silid, ang tatlong tao ay nag-uusap tungkol sa isang bagay na napakahalaga na hindi nila maaaring pag-usapan sa harap ng iba. Isang bagay na nangangailangan ng isang abogado. At isang leather folder. At nang lumabas sila sabi ng nanay ko, at dito na nanlamig ang aking buong katawan. Iba na ang kanilang mga mukha. Ano pong itsura nila? Si Marco mukha siyang pagod, Lito. Malungkot. Parang pinagsakluban ng langit at lupa. Parang isang taong natalo sa isang laban na hindi niya gustong simulan. At si Nina? Narinig ko ang pag-aatubili sa boses ng nanay ko bago siya sumagot. Si Nina kabaligtaran, anak. Ang kanyang mga mata kumikinang. Ang kanyang ngiti abot hanggang tenga. Parang isang taong nanalo. Nanalo ng isang malaking premyo.
Doon na. Ang dalawang magkaibang reaksyon. Ang dalawang magkasalungat na emosyon. Ito ang nagpatunay sa lahat. Kung ano man ang napag-usapan nila sa loob ng silid na iyon, ito ay isang bagay na pabor kay Nina at labag sa kalooban ni Marco. At kung ito ay labag sa kalooban ng aking anak, malamang ito ay labag din sa aming pamilya. Nanay, sabi ko, ang aking boses ay halos hindi na marinig. Alam niyo na po kung ano ang iniisip ko. Isang mahabang katahimikan. At pagkatapos, isang sagot na puno ng sakit at pag-unawa. Anak. Alam ko. Ang bahay sa Parañaque. Ang lupain. Ang perang pinaghirapan ng aking ama. Ang lahat ng bagay na binuo nila para sa aming kinabukasan. Ang lahat ng ito ay nasa panganib. Ang aking manugang, ang babaeng pinagkatiwalaan ng aking anak, ay may plano. Isang plano na handa niyang isagawa kahit na masira pa nito ang aming pamilya. At ang aking anak ay tila isang bihag lamang sa kanyang sariling tahanan. Ang duda sa aking puso ay lumaki na ngayon. Hindi na ito isang simpleng duda. Ito ay isang katiyakan. Isang malamig at matigas na katiyakan. Ibinaba ko ang telepono at isang pakiramdam ng bigat ang dumagan sa akin. Ngunit kasabay ng bigat na yon, may isang bagong lakas na umusbong. Ang lakas ng isang ama na kailangang protektahan ang kanyang pamilya. Ang lakas ng isang anak na kailangang ipagtanggol ang kanyang ina. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang araw ay mataas na. Ang ordinaryong umaga ay matagal nang natapos. Ang araw na ito ay hindi na magiging ordinaryo. Ito ang araw na nagsimula ang lahat. Ang araw na nalaman ko na ang kalaban ay nasa loob na pala ng aming sariling tahanan. At ang laban na ito ay hindi ko maaaring ipatalo. Ang 7 araw na kasunod ng mga tawag na iyon ay ang pinakamahabang linggo sa aking buhay. 7 araw ng katahimikan mula sa panig ni Marco at Nina. Isang katahimikang sinadya. Isang katahimikang naghihintay. Naghihintay na lumamig ang aking ulo. Naghihintay na makalimot ako. Naghihintay na kumbinsihin ko ang aking sarili na baka nagkamali lang ako ng basa. Ngunit hindi ako nagkamali. At hindi ako nakalimot. Ang tanging komunikasyon na natanggap ko ay isang maikling text mula kay Marco, tuloy pa rin po kami sa Huwebes, pa. Na may tuldok sa dulo. Hindi tandang padamdam. Hindi emoji. Isang tuldok. Ang bantas ng isang taong sinanay. Ang bantas ng isang taong sumusunod sa script. Habang sila ay naghihintay, ako ay kumikilos. Ngunit hindi sa paraang kanilang inaasahan. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagwala. Hindi ko ipinaalam sa kanila ang aking mga baraha. Ginawa ko ang bagay na pinakamahusay kong gawin. Nagmasid ako. Nakinig ako. At nagplano ako. Noong Lunes, nag-drive ako ng 40 minuto papuntang Parañaque. Umupo ako sa kusina ng aking ina, sa parehong mesa kung saan ako natutong kumain gamit ang kutsara at tinidor. Uminom ako ng kanyang mapait na decaf coffee. At nakinig ako. At doon ko nalaman na habang ako ay nakatayo sa aking kusina sa Quezon City, naguguluhan at nabibigla, ang aking 81 taong gulang na ina ay matagal nang kumikilos. Si Nanay Elena ay hindi isang babaeng basta na lamang naghihintay. Hindi siya isang biktima. Siya ay isang mandirigma. Alam mo, Lito, simula niya habang dahan-dahang hinahalo ang kanyang kape. Pagkatapos kong makausap si Shirley noong linggo, hindi ako nakatulog ng maayos. Nai-imagine ko siya, nakahiga sa kanyang kama, ang isipan ay umiikot. Pinagsasama-sama ang mga piraso. Ang party. Ang abogado. Ang leader folder. Ang ngiti ni Nina. Ang lungkot ni Marco. Kaya kinaumagahan patuloy niya noong Lunes. Nagbihis ako. Nag-drive ako papuntang Maynila. At pumasok ako sa opisina ng isang Emily Johnson, abogada, sa ika-4 na palapag ng Kendall Professional Building sa Brady Street. Napatitig ako sa kanya. Ang aking ina na halos hindi na lumalabas ng bahay ay nag-drive mag-isa papuntang Maynila. At pumasok sa opisina ng isang abogado na hindi niya kilala. Kilala niyo po si Emily Johnson, nanay? Tanong ko, puno ng pagkamangha. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Siya ang humawak ng estate ng mga Murphy 2 taon na ang nakalipas, sabi niya, na parang nagkukwento lang tungkol sa panahon. Maganda ang sinabi ni Margaret Murphy tungkol sa kanya.
Kaya itinago ko ang kanyang calling card. Itinago niya ang calling card. Siyempre, ang aking ina ay nagtatago ng lahat. Ang report card ko noong grade 3 ay nasa drawer pa rin sa itaas ng kanyang kwarto. So, pumasok lang po kayo doon noong Lunes ng umaga. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng ikinuwento ni Shirley, sabi niya. Nagtanong siya ng ilang bagay. Sinagot ko. At pagkatapos gumawa siya ng sarili niyang mga tawag. Anong klaseng mga tawag, nanay? Inilapag niya ang kanyang kutsarita sa platito. Isang maliit at tiyak na tunog. Ang tunog ng isang desisyon. Ang uri ng mga tawag, sabi niya, at tumingin siya sa aking mga mata, na nagkumpirma na si Marco at Nina ay kumuha na ng isang abogado. Isang Daniel Puit, tila. Ang opisina ay nasa West Avenue. At sinimulan na nila ang proseso para questionin ang aking kakayahang mag-isip. Ang kusina ay biglang naging napakatahimik. Sa labas, narinig ko ang ugong ng isang tricycle. Isang ordinaryong tunog sa isang ordinaryong araw. Ngunit sa loob ng kusinang iyon, walang ordinaryo. Kakayahang mag-isip. Mental competency. Sinasabi nila na masyado na akong matanda para gumawa ng matitinong desisyon tungkol sa sarili kong ari-arian, sabi niya, at uminom siya ng kanyang kape. Nakakatawa, hindi ba? Dahil ako ang pumasok sa opisina ng isang abogado nang walang nagsasabi sa akin, habang ang anak mo ay nag-isip pa kung paano niya ito ipapaliwanag sa'yo. Wala akong masabi. Dahil tama siya. Nanay, sabi ko, ang aking mga kamay ay nakapatong na ngayon sa mesa. Kailangan niyo pong maintindihan. Ang ginagawa nila hindi lang ito insulto. Ito ay illegal kung ginawa ng hindi tama. Ipinaliwanag sa akin ni Emily ang lahat ng napakalinaw, sabi niya, tumango. At ipinaliwanag din niya kung ano ang kailangan kong gawin para siguraduhin hindi ito matutuloy. At ano po yon? Isang ngiti na naman. Ang ngiti na ibinibigay niya sa akin noong ako ay 16 na taong gulang at iniisip kong mas matalino ako sa kanya. Hindi ako kailanman naging mas matalino sa kanya. Malalaman mo rin, sabi niya. Huwag kang mag-alala, anak. Ang lahat ay nasa ayos. Noong araw na yon, umalis ako sa bahay ng aking ina na may bagong pag-unawa. Ang aking ina ay hindi isang babaeng kailangang iligtas. Siya ang general na nagpaplano ng laban. At ako ay isa lamang sa kanyang mga sundalo. Sa mga sumunod na araw, gumawa ako ng sarili kong mga tawag. Mga tahimik na tawag. Sa mga kaibigan. Sa mga kakilala. Nalaman ko ang tungkol kay Daniel Puit. Isang abogado na kilala sa pagiging agresibo. Isang abogado na dalubhasa sa mga kaso ng estate. Ang lahat ay nagtutugma. Ang Huwebes ay dumating na parang isang paparating na bagyo. Alam mong darating ito. Nakapaghanda ka na. Ngunit sa sandaling marinig mo ang unang kulob, hindi mo pa rin maiwasang kabahan. 2:00 ng hapon, dumating sila. Ang puting Audi ni Nina ay pumarada sa aking driveway. Si Marco ang unang lumabas. Mukha siyang pagod. Guilt is a heavy burden to carry. At si Nina kabaligtaran. Kalmado. Nakangiti. Ang ngiti na ngayon ay alam ko na ang kahulugan. Ang ngiti ng isang taong gustong kunin ang isang bagay na hindi sa kanya. Pinapasok ko sila. Nag-alok ako ng kape. Umupo kami sa aking kusina. Sa parehong mesa kung saan ako nakinig sa aking ina noong Lunes. At sinimulan nila ang kanilang kwento. Ang kanilang sinanay na kwento. Tungkol sa kanilang pag-aalala. Tungkol sa pagiging mag-isa ni Nanay Elena. Tungkol sa mga desisyon na ginagawa niya ng walang gabay. Nakinig ako. Tahimik. Hayaan ko silang magsalita. Hayaan ko silang ilibing ang kanilang mga sarili sa kanilang sariling mga kasinungalingan. At nang matapos sila, tumingin ako sa kanila. Una kay Marco. Pagkatapos kay Nina. Tapos na kayo? Tanong ko. At doon na ako nagsimula. Sinabi ko sa kanila ang lahat. Ang tawag ni Shirley. Ang abogado na si Emily Johnson. Ang leader folder. Ang sarado nilang pinto. At sinabi ko sa kanila ang tungkol sa abogado na si Daniel Puit. At sa unang pagkakataon nakita ko ang lamat sa perpektong maskara ni Nina. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. At nakita ko ang pagkagulat sa mukha ni Marco. Ang pagkagulat ng isang tao ngayon lang nalaman ang buong lawak ng plano.
Ngunit ang pinakamatamis na bahagi ay ang huli. Ang nanay ko, sabi ko, alam niya ang lahat. Bago ko pa nalaman. At noong Lunes, habang kayo ay nag-isip pa ng inyong mga dahilan, siya ay nasa opisina na ni Emily Johnson. At si Emily Johnson ay hindi na isang estranghero. Siya na ngayon ang abogado ng nanay ko. At nitong Martes may mga binago na siya sa kanyang mga dokumento. Ang katahimikan sa kusina ay nakakabingi. At ang kaso niyo tungkol sa kanyang kakayahang mag-isip. Sabi ko at mumiti ako sa unang pagkakataon. Wala na yon. Dahil ang aking ina ay mas matalino pa kaysa sa inyong dalawa. At laging magiging ganoon. Ang Huwebes ay dumating na may kasamang kakaibang bigat sa hangin. Ang uri ng bigat na nararamdaman mo bago bumuhos ang isang malakas na ulan. Alam mong darating ito. Nakapaghanda ka na. Ngunit sa sandaling marinig mo ang unang kulob, hindi mo pa rin maiwasang kabahan. 2:30 ng hapon, pumarada sa aking driveway ang puting Audi ni Nina. Pinanood ko sila mula sa bintana ng kusina bago ako lumabas para buksan ang pinto. Si Marco ang unang bumaba. Ang kanyang mga balikat ay tila mabigat. Ang kanyang mukha ay pagod. Ang itsura ng isang lalaking 1 linggo nang nakikipagtalo sa kanyang asawa at 1 linggo nang natatalo. Sumunod si Nina. At siya ang kabaligtaran. Kalmado. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Ang kanyang damit ay mamahalin. At ang kanyang ngiti ang maingat na ngiting iyon na ilang taon kong sinubukang intindihin. Ngayon, alam ko na ang kahulugan nito. Ang kahulugan nito ay, gusto ko ng isang bagay na hindi sa akin. Binuksan ko ang pinto bago pa sila makakatok. Pa! Humakbang si Marco at niyakap ako. Isang tunay na yakap, kailangan kong aminin. Mahal pa rin ako ng anak ko. Kung ano man ang ipinagawa sa kanya ni Nina, hindi pa siya tuluyang nawawala. Kumapit ako sa kaisipang iyon. Pasok kayo, sabi ko. Nagtimpla ako ng kape. Hinalikan ako ni Nina sa pisngi. Ang kanyang halik ay malamig. Lito, salamat po sa pagiging pasensyoso, sabi niya. Gusto po talaga naming ipaliwanag ng personal. Siyempre, sabi ko, ang aking boses ay palakaibigan. Pasensyoso. Tama. Iyon na ako. Umupo kami sa mesa sa kusina. Ang parehong mesa kung saan ako lumaki. Ang parehong mesa kung saan ginawa ni Marco ang kanyang mga takdang aralin. Ang parehong mesa na ngayon ay tila wala ng anumang sentimental na halaga sa mga taong nakaupo rito na may dalang legal na estratehiya. Nagsalin ako ng kape. Walang nagsalita sa unang sandali. At pagkatapos, sinimulan ni Marco ang kanilang sinanay na script. Pa, gusto po naming kausapin kayo tungkol kay Nanay Elena. Sige, sabi ko. Nag-aalala po kami sa kanya. Nag-aalala. 81 taong gulang na po siya, sabat ni Nina, ang kanyang pagpasok ay napakakinis na parang pinagpraktisan nila. Mag-isa lang po siya sa bahay na yon. At pinamamahalaan niya ang isang malaking ang linggo ng pot roast. Ito ang tradisyon. Ang araw kung saan pinipili ng nanay ko, si Elena, na pasabugin ang bomba, sa gitna ng hapagkainan, sa pagitan ng mainit na pot roast, sariwang dinner rolls, at matamis na tsaa, sa isang mesa na inihanda para sa 5 sa kanyang bahay sa Parañaque. Ang bahay kung saan ako lumaki. Ang bahay na saksi sa lahat ng aming kwento. Alam mo ba, ang nanay ko ay nilabhan at inaplansa ang mantel. Isang malaking bagay yon. Hindi lang basta hinagis. Inaplansa. Ibig sabihin, mas matagal na niya itong pinaplano kaysa sa iniisip namin. Mas matagal kaysa sa alam namin. At ngayon, kaming lahat ay malapit ng malaman kung gaano nga ba katagal. Mayroon akong gustong sabihin sa inyo tungkol kay Nanay Elena bago pa matapos ang kwentong ito. Ang babaeng iyon hindi ko pa siya nakita kailanman na nagtaas ng boses dahil sa galit. Hindi siya nagbabagsak ng pinto. Hindi siya umiiyak sa harap ng iba. Hindi siya nagbabanta. Hindi siya nagbibigay ng babala. Siya ay naghihintay lamang. Tahimik. Matyaga. At sa sandaling tama ang oras, siya ay kumikilos. At kung sisirain ka niya, hindi iyon nangyayari ng may ingay. Sisirain ka niya ng lubusan. 4 ng hapon. Pumara ako sa Burwood Lane. Agad kong napansin ang 2 bagay. Una, naroon na ang sasakyan ni Marco sa driveway. Ikalawa, naroon din ang
Luma, basag-basag na Honda Civic ni Nathan. Yung may sticker ng Ateneo de Manila sa likod ng bintana. Inimbitahan niya si Nathan. Naiwan akong nakaupo sa aking truck sa loob ng 10 segundo. Pinoproseso ang impormasyong iyon. Inimbitahan ni Nanay Elena si Nathan. Ang apo. Ang bata na ang graduation party ay ginamit bilang isang lugar para sa legal na pag-ambush laban sa kanyang sariling lola. Inimbitahan niya siya sa hapunan ng linggo nang walang sinasabi sa sinuman. Ang nanay ko. Napakagaling niya. Pumasok ako sa front door. Hindi ako kailanman kumakatok sa bahay ng nanay ko. Para sa kanya, iyon ay kawalang-galang mula sa mga kapamilya. Nakita ko si Marco na nakaupo sa mesa sa kusina. Mukha siyang taong naghihintay ng sentensya. Nasa tabi niya si Nathan, matangkad at 20 anyos, abala sa pag-scroll ng kanyang telepono. Ang ganda ng kanyang pagiging walang alam, walang ideya sa kung ano ang mangyayari sa kanyang hapon. Umupo si Nina sa tapat nila. Tuwid ang likod. Ang kanyang ngiti ay parang operasyon. Ang kanyang mga kamay ay magalang na nakatupi, na parang siya ang nag-chair ng isang board meeting. Si Nanay Elena ay nasa kalan pa rin naghahalo. Lito, sabi niya nang hindi lumilingon. Isabit mo ang iyong jacket. 20 minutes na lang, hapunan na. Isinabit ko ang aking jacket. Umupo ako. Tiningnan ko si Marco na tumingin sa akin at mabilis na umiwas ng tingin. Tiningnan ko si Nina na sinalubong ang aking mga mata nang may isang uri ng pinakintab na pagiging kalmado. Ngayon, alam ko na kung ano yon. Ang pagiging kalmado ng isang taong naniniwala pa rin na mayroon siyang mga pagpipilian. Wala na siyang pagpipilian. Hindi pa lang niya alam. Sabi ni Nathan, sa wakas ay inangat ang kanyang tingin mula sa telepono. Napakabango dito. Salamat, baby, sabi ni Nanay Elena, patuloy pa rin sa paghahalo. Kumusta ang iyong mga klase? Maayos po, maayos. Binigyan po ako ni Professor Elman ng extension sa aking econ paper. Kaya po buhay na buhay po ako. Magaling, sabi ni Nanay Elena. Ang sipag ay nagbabayad. Ang kabalintunaan sa pangungusap na iyon ay napakabigat, at 3 tao lamang sa silid ang nakaintindi kung bakit. Ang hapunan ay ang pinakamainam na pagganap ng pagiging normal na aking nasaksihan. Naghain si Nanay Elena ng pot roast, roasted carrots, at dinner rolls na gawa sa bahay, Lito. 81 taong gulang ang babae, at nagluto siya ng dinner rolls mula sa simula. At matamis na tsaa sa mga good glasses. Tinanong niya si Nathan tungkol sa kanyang roommate. Tinanong niya si Marco tungkol sa kanyang trabaho. Kinumplimento niya ang blusa ni Nina na isang napakasadyang paggalaw dahil naging malinaw kay Nina kung siya ba ay tinatanggap o ginagayuma. Pareho, Nina. Ang sagot ay pareho. Kumain ako at nagmamasid. At napakaliit lang ng aking sinabi. Isang kakayahan din yon. Si Marco ay ganoon din, pinipili ang kanyang pagkain, tumatawa ng medyo huli sa mga biro. Si Nathan ay kumain tulad ng isang 20 anyos na estudyante, masigla at walang pagkakasala. Ganap na walang kamalayan na ang hapagkainan na kanyang kinaupuan ay inayos na parang isang chessboard, at bawat piyesa ay nasa posisyon na. Pagkatapos, inilapag ni Nanay Elena ang kanyang tinidor. Nilupi ang kanyang napkin. Inilagay ito sa tabi ng kanyang plato, na may isang maliit, tiyak na tunog. Ang parehong tunog na aking narinig noong Lunes sa kanyang kusina, bago niya ikinuwento sa akin ang tungkol kay Daniel Puit. Ang tunog ng isang babaeng handa na. Nathan, sabi niya nang may kagaanan. Mayroon akong gustong ibigay sa'yo. Tumingin si Nathan, ang tinapay ay kalahati na sa kanyang bibig. Po. Kinuha ni Nanay Elena sa bulsa ng kanyang cardigan, yung kulay navy, yung maganda niyang suot sa simbahan, at inilabas ang isang sobre. Kulay cream. Selyado. Idinulas niya ito sa mesa patungo kay Nathan. Ibinaba ni Nathan ang tinapay at kinuha ang sobre. Ano po ito? Buksan mo, sweetheart. Pinanood ko ang kanyang mukha habang siya ay nagbabasa. Pinanood ko ang kanyang kaswal na ekspresyon na unti-unting napawi. Napalitan ito ng konsentrasyon, pagkatapos ay pagkalito, at pagkatapos ay isang bagay na mas mabagal at maseryoso ang gumalaw sa likod ng kanyang mga mata. Si Marco ay nanonood din, ang kanyang tinidor ay tuluyang tumigil sa paggalaw. Si Nina ay naging napakatahimik. Nathan looked up.
Ito po ay tsek. Opo. Ito po ay napakalaking tseke. Ang tatay mo ay nagtrabaho ng napakahirap, sabi ni Nanay Elena, ng simple. At ako rin. At tatapusin mo ang iyong pag-aaral at gagawa ka ng isang bagay na mahalaga. Kaya, opo, malaking tseke yan. Hindi ko alam niyo po ba ang tungkol dito? Hindi, sabi ni Nina. Ang kanyang boses ay kontrolado, ngunit narinig ko ang lamat dito. Manipis na parang isang hairline crack sa magandang porselana. May kondisyon, sabi ni Nanay Elena. Tiningnan siya ni Nathan. Opo. Ito ay direktang mapupunta sa isang account na nasa pangalan mo lang. Hindi joint account. Hindi family account. Sa'yo lang. Huminto siya. Ang opisina ni Emily Johnson ang nag-ayos niyan noong Martes. Tapos na. Ang tseke ay formalidad lang. Nagsimula na ang transfer. Katahimikan. Isang uri ng katahimikan na nagpaparamdam sa iyo ng katarungan na gumagalaw ng napakabagal. Gusto ko rin niyong malaman, patuloy ni Nanay Elena, ang kanyang boses ay perpektong kalmado, na na-update ko na ang aking mga dokumento ng ari-arian. Ang lahat ay na-restructure na. Napakabuti ng tulong ni Emily. Kinuha niya ang kanyang matamis na tsaa. Ang ari-arian sa Bearwood Lane, ang trust fund na itinatag ng tatay mo, ang mga account, lahat ng iyon ay naayos na sa isang paraan na tiniyak sa akin ni Emily na napaka-airtight. Tumango siya kay Marco. Nina. Lola, sinimulan ni Marco. Hindi pa ako tapos, sweetheart. Inilapag niya ang kanyang baso. Gusto ko ring banggitin at sinasabi ko ito ng may pagmamahal dahil mahal ko ang pamilyang ito, na na-evaluate ako ni si Patricia Howe sa Manila Doctors Hospital sa United Nations Avenue. Buong cognitive assessment. Memorya. Pagre-reason. Paghuhusga. Bahagya siyang tumango. Nakapasa ako at ayon kay Howe, may pambihirang kalinawan ang aking isip para sa anumang edad, lalo na sa 81. Hawak ni Emily ang ulat. Naka-attach ito sa aking estate filing. Ang hairline crack sa pagiging kalmado ni Nina ay bahagyang bumukas. Tama lang. Nanay Elena, sinimulan niya. Nina. Ang boses ni Nanay Elena ay hindi tumigas. Hindi na kailangan. Nagpatuloy lang ito, parang isang bato na lumubog sa ilalim ng malinaw na tubig. Alam ko tungkol kay Danielle Puit. Katahimikan. Alam ko tungkol sa meeting sa party ni Nathan. Higit pang katahimikan. Alam ko kung ano ang nasa leader folder na yon. Dahan-dahan, lumingon si Nathan sa kanyang ina. Ang paraan ng paglingon sa isang tunog na hindi ka sigurado kung narinig mo ba talaga. Anong leader folder? Sabi niya. Walang sumagot sa kanya. Anong meeting? Ang kanyang boses ay nagbago. Ang madaling init ng isang college kid ay nawala. Isang bagay na mas patag at mas matanda ang pumasok. Ano po ang sinasabi niyo, Bad? Tiningnan ni Nanay Elena ang kanyang apo sa tuhod ng may purong, hindi komplikadong pagmamahal. Tanungin mo ang iyong mga magulang, baby, sabi niya ng may kagaanan. Sa tingin ko, oras na. Tanungin mo ang iyong mga magulang, baby, ang sabi ng nanay ko, si Elena, sa kanyang apo na si Nathan. Ang kanyang boses mahina. Mapagmahal. Ngunit puno ng isang kakaibang kapangyarihan. Sa tingin ko, oras na. Ang mga salitang iyon ay parang isang patak ng tubig na lumikha ng alon. Hindi. Hindi lang patak. Isang malaking bato. Bumagsak sa gitna ng hapagkainan. Nagdulot ng malakas na alon ng katahimikan. Si Nathan, na kanina lang ay naguguluhan, ay dahan-dahang lumingon sa kanyang ina, si Nina. Hindi ito ang mabilis na paglingon ng isang bata. Ito ay ang mabagal na paglingon ng isang tao na sinusubukang intindihin ang isang tunog na hindi niya sigurado kung naririnig niya. Anong leader folder, ma? Tanong niya. Ang kanyang boses lumabas ito ng may pagtataka. Pagkatapos ay, anong meeting? Walang sumagot. Si Marco ay nakatitig sa kanyang plato, ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa gilid ng mesa. Si Nina naman, ang kanyang perpektong ngiti ay tuluyan ng nawala. Ang kanyang mukha ay parang isang porselana na unti-unting nabibita. Ma? Pa? Ang boses ni Nathan ay nagbago na ngayon. Hindi na ito ang mainit, walang muwang na boses ng isang estudyante.
Mayroong isang bagay na mas matanda mas seryoso na lumabas mula sa kanyang lalamunan. Ano po ba ang sinasabi niyo, Yie? Tiningnan ni Nanay Elena ang kanyang apo. Ang ekspresyon niya purong pagmamahal. Walang galit. Walang paghuhusga. Tanging pagmamahal lamang. Isang pagmamahal na nakikita sa mga mata ng isang lola na nakakaalam na ang kanyang apo ay malapit ng masaktan. Tanungin mo sila, apo, sabi niya. Dahil ang mga sagot ay nasa kanila. Ang sumunod ay hindi isang usapan. Hindi ko ito mailalarawan ng buo. Dahil ang ilang bahagi nito ay pagmamay-ari ni na Marco at ng kanyang anak. Ang mahaba at hindi komportableng trabaho ng pagiging tapat sa taong mahal mo. Ngunit may sasabihin ako sa inyo. Si Nathan Reyes Bailey ay hindi ang inosenteng bata na akala namin ay nakaupo sa hapagkainan. Kumain siya ng rolls ng masigla. Nagkwento siya tungkol sa Ateneo. Pero hindi siya bulag. Siya ay isang 20 anyos na binata na may napansin. Isang abogado na hindi niya kilala sa kanyang sariling party. Isang saradong pinto sa isang opisina sa gitna ng kanyang selebrasyon. Ang enerhiya ng kanyang ina ng araw na iyon na parang isang kable na taot. Hindi niya siguro lubos na naintindihan noon. Pero inilagay niya ito sa kanyang isipan. Itinago. At ngayon lumabas na ang lahat. Si Marco, maputla ang mukha at tila hinalaan, ay nagsimulang magpaliwanag. Ang kanyang mga salita ay mabagal. Mahirap para sa kanya. Nakita ko sa kanyang mga mata ang laban na matagal na niyang dinadala. Ang paghila ng kanyang asawa sa isang direksyon, at ang kanyang sariling konsensya sa isa pa. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa pag-aalala nila sa nanay ko. Tungkol sa pagiging matanda na niya. Tungkol sa mga malaking desisyon na ginagawa niya. Tungkol sa pagprotekta sa interes ng pamilya. Mga salitang walang laman. Mga salitang nagtatago ng katotohanan. Pero hindi na nakikinig si Nathan sa mga salitang iyon. Nakikita niya ang sakit sa mukha ng kanyang lola. Nakikita niya ang pilit ng ngiti ni Nina. Nakikita niya ang pagod at pagkabigo sa mukha ng kanyang tatay. Ma, sabi ni Nathan. Ang kanyang boses malamig na ngayon. Gumamit kayo ng abogado sa party ko. Nagulat si Nina. Nathan, apo, kami ay. Yung graduation ko, putol ni Nathan. Ginagamit niyo sa ganoong bagay. Sinubukan ni Nina na magsalita. Nathan, apo, kami ay nagpoprotekta lamang. Yung graduation ko, ulit ni Nathan. Ang kanyang tono patad. Kalmado. Na parang gusto niyang siguraduhin na ang mga salitang iyon ay totoo. Na parang sinusubukan niyang iproseso ang napakalaking pagtataksil na naririnig niya. Ginagamit niyo sa ganoong bagay. Walang masabi si Nina. Walang tugon. Ang kanyang perpektong faede ay tuluyan ng nabasag. Nakita ko ang pagbagsak ng kanyang mga balikat. Ang kanyang mga mata, na kanina ay kumikinang, ay ngayon ay puno ng kawalan ng pag-asa. Para naman kay Marco, ang kanyang mukha ay parang isang bukas na libro. Ang pagkabigo. Ang pagkasira ng loob. Ang pagkalito. Nakikita ko ang laban na nagaganap sa kanyang loob. Ang pagitan ng pagiging tapat sa kanyang asawa at pagiging tapat sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Walang sinumang naglakas loob na magsalita. Ang katahimikan ay bumalot sa hapagkainan. Isang hapagkainan na dati ay puno ng tawanan at pagmamahalan, ngayon ay puno ng lamat at pagtataksil. Nakita ko ang mukha ni Nathan. Ang pagbabago sa kanya ay nakakatakot. Ang inosenteng tingin ng isang bata ay napalitan ng isang tingin na nakikilala ko. Dahil nakita ko iyon sa salamin sa aking kusina 4 na araw na ang nakalipas. Ang tingin na nagsasabing, inaayos ko ang lahat ng akala kong alam ko tungkol sayo. Hindi siya sumigaw. Hindi siya naghagis ng anumang bagay. Hindi niya ginawa ang anumang bagay na inaasahan sa isang binata. Sa halip, umupo siya roon. Tahimik. Nagninilay. Pinoproseso ang bigat ng katotohanan. Bandang 6:00 na media ng gabi, umalis na sina Marco at Nina. Ang kanilang mga mukha ay nakayuko. Walang paalam. Walang anumang salita. Ang paglabas nila ay puno ng kahihiyan at pagkatalo. Ngunit si Nathan siya ay nanatili. Umupo siya sa hapagkainan kasama ang nanay ko. Habang ako naman ay naghugas ng pinggan. Iyon ang tradisyonal kong papel sa mga hapunan ng linggo, simula pa noong 30 taon na ang nakalipas. At nakinig ako.
Nakinig ako sa kanilang pag-uusap. Isang tunay na pag-uusap. Isang pag-uusap na nangyayari lamang kapag ang lahat ng huwad ay naalis na. Patawad po dahil sa ginawa nila, Lie, sabi ni Nathan. Ang kanyang boses ay mahina. Huwag kang humingi ng tawad para sa mga desisyon ng ibang tao, apo, sabi ng nanay ko. Iyan ay isang bigat na hindi mo kailangang dalhin. Kayo po ba ay ayos lang, nanay? May sandaling paghinto. Pagkatapos ay narinig ko ang mahinang pagtapik niya sa kamay ng nanay ko. 81 taong gulang na ako, apo, sabi ni Nanay Elena. Nakaligtas ako sa mas maraming bagay kaysa rito. Ang pagpanaw ng tatay mo. 3 krisis sa ekonomiya. Isang bubong na bumagsak noong taglamig ng 1987. Ito ay isang abala lamang. Tumawa siya. Nagulat siya sa sarili niyang tawa. Isang abala. Isang abala na kayang ayusin, sabi niya. May isa pang paghinto. Mayroon akong mga mabubuting tao sa paligid ko. Si Emily ay matalas. Ang tatay mo, si Lito sa kabila ng kanyang mga damdamin, ay nanatiling matatag. Sa kabila ng kanyang mga damdamin, sabi ko mula sa lababo. Gusto mong ibaliktad ang mesa noong Huwebes, at alam nating pareho iyan, Lito. Tumawa si Nathan muli. Isang magandang tunog. Isang tunay na tawa. Hindi ko ibinaliktad ang mesa, ngunit hindi ko ipagpapanggap na hindi iyon sumagi sa aking isipan. Sa sandaling iyon, nakita ko na ang pagbangon ni Nathan. Ang kanyang pagiging inosente ay nasira na. Ngunit sa pagkasirang iyon, mayroong isang bagong lakas na umusbong. Ang lakas ng isang binata na natuto ng isang masakit na aral. Isang aral tungkol sa kasakiman. Isang aral tungkol sa pagtataksil. At isang aral tungkol sa pagmamahal. Ang pagmamahal ng isang lola na handang protektahan ang kanyang pamilya, kahit na ang mga kalaban ay ang kanyang sariling dugo. Nagpatuloy ang gabi. Ngunit ang ilaw sa hapagkainan ay nagbago na. Hindi na ito ang mainit na ilaw ng pagiging bulag. Ito ay ang malinaw na ilaw ng katotohanan. At sa ilalim ng ilaw na yon, nakikita ko ang kinabukasan. Isang kinabukasan na magiging mas mahirap. Ngunit isang kinabukasan na magiging mas totoo. At para sa isang tulad ko, na nag-aayos ng mga nasisira, iyon ang tanging bagay na mahalaga. 6:30 ng gabi. Umalis na sina Marco at Nina. Ang kanilang pag-alis ay kasing tahimik ng kanilang pagdating maliban sa bigat ng pagkatalo na dala nila. Pinanood ko ang kanilang puting Audi na lumalayo sa aking driveway, nawawala sa dilim. Ngunit ang gabi ay hindi pa tapos. Si Nathan siya ay nanatili. Umupo siya sa kusina, sa mismong mesa kung saan naganap ang lahat ng paghahayag. Ang nanay ko ay naglilinis. Ako naman, gaya ng dati, ay naghuhugas ng mga pinagkainan. Isang ritual na bumabalik sa aking pagkabata. Isang ritual na nagbibigay ng normalidad sa gitna ng kaguluhan. At doon sila nag-usap. Si Nanay Elena at ang kanyang apo. Isang pag-uusap na hindi ko ma-record. Isang pag-uusap na para lamang sa kanila. Ngunit naririnig ko ang mga piraso. Naririnig ko ang mga paghinto. Naririnig ko ang pagbabago sa boses ni Nathan. Patawad po dahil sa ginawa nila, Lie, sabi ni Nathan. Ang kanyang boses ay puno ng pighati. Pighati para sa kanyang lola. Pighati para sa pamilya. Huwag kang humingi ng tawad para sa mga desisyon ng ibang tao, apo, ang sagot ng nanay ko. Ang kanyang tinig ay malumanay, ngunit mayroon itong bigat ng karunungan. Iyan ay isang bigat na hindi mo kailangang dalhin. Narinig ko ang pagtapik ng kamay niya sa kamay ni Nathan. Isang simpleng kilos. Ngunit puno ng pagmamahal. Pagmamahal na hindi kayang sirain ng anumang kasakiman. Kayo po ba ay ayos lang, nanay? Tanong ni Nathan, ang kanyang boses ay nanginginig na ngayon. May isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos, isang tawa. Isang tawa na nagulat sa akin. Hindi iyon ang tawa ng pagkabigla o pagkadama. Ito ay tawa ng pagtanggap. Ng pag-asa. 81 taong gulang na ako, apo, sabi ni Nanay Elena. Ang kanyang boses ay nagiging mas malakas na ngayon. Mas may kumpiyansa. Nakaligtas ako sa mas maraming bagay kaysa rito. Ang pagpanaw ng tatay mo. 3 krisis sa ekonomiya. Isang bubong na bumagsak noong taglamig ng 1987. At pagkatapos ang kanyang pinakamapait na ngiti.
Ito ay isang abala lamang. Isang abala lamang. Ang dating matriarka. Ang matandang babae na kanilang inakala nilang mahina. Ang babaeng ito ay nakaligtas sa mas malalaking unos. At ang mga taong nagtangkang sirain siya sila ang magdurusa sa kanyang pagbangon. Isang abala na kayang ayusin, dagdag niya. At pagkatapos, isang paghinto. Mayroon akong mga mabubuting tao sa paligid ko. Si Emily ay matalas. Ang tatay mo, si Lito sa kabila ng kanyang mga damdamin, ay nanatiling matatag. Natawa ako mula sa lababo. Sa kabila ng aking mga damdamin, sabi ko. Gusto kong ibaliktad ang mesa noong Huwebes, nanay. At alam nating pareho iyan. Tumawa si Nathan muli. Mas malakas na ngayon. Mas malaya. Isang tunay na tawa. Isang tunay na tunog. Habang naghuhugas ako, naramdaman ko ang pagbabago. Ang pagbabago sa pagitan ni Nanay Elena at Nathan. Ang pagtatayo ng isang bagong relasyon. Isang relasyon na batay sa katotohanan. Sa pag-unawa. Sa pagpapatawad. Ngunit hindi sa paglimot. Nang matapos ako sa paghuhugas, lumabas ako papunta sa aking truck. Kasama ko si Nathan. Ang lamig ng gabi sa Manila ay nagpapalabas ng kanyang hininga bilang maliliit na ulap. Lito Grandpa Lito, sabi niya. Tama po. Tama po ang sinabi niyo. Ito ay totoo. Lumapit ako sa kanya. Apo. Ito ay totoo. Ito po ang tseke, sabi niya, ang kanyang tinig ay nagiging seryoso ulit. Ang pera. Ito po ay akin. Sabi ko. Ito ay sayo. Ang nanay mo ay nagsigurado niyan. Ang iyong lolo ay nagtrabaho ng napakahirap. At ang iyong nanay Elena siya ang nag-alaga niyan. At ngayon, siya ay nasa iyo na. Ang opisina ni Emily Johnson ang nag-ayos ng lahat. Wala pong makakakuha nito. Tanong niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Umiling ako. Wala. Sa ngayon at sa hinaharap. Ito ay sayo. Walang makakakuha nito. Napakunot ang kanyang noo. Kahit po si Mama. Isang mahirap na tanong. Isang tanong na nagbabalik sa lahat ng kasakitang naganap. Mahirap, apo, sabi ko, ang aking boses ay malumanay. Pero sa ngayon hindi. Tumango siya. Tumingin siya pabalik sa bahay. Sa mga ilaw sa kusina. Sa silweta ng kanyang lola na gumagalaw pa rin, nagliligpit. Siya po talaga ang pinaka-cool na lola, sabi ni Nathan. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sabi ko. She's something else, isn't she? Grandma eh. Palagi po siyang ganyan, sabi ko. Nagugulat lang tayo. Opo, sabi niya. Lagi po tayong nagugulat. Pero, Grandpa Lito, nagpatuloy siya, okay lang po ba si Papa? Hinimas ko ang kanyang balikat. Magkakaroon siya ng ilang mahihirap na linggo, sabi ko. Pero hindi masamang tao si Marco. Gumawa lang siya ng maling desisyon. Isang desisyong napakumbinsi sa kanya ng isang taong napakahusay magpakumbinsi. Kaya niya itong maayos. Tumango si Nathan. Opo. At si Mama ko po. Tanong niya. Tinitigan ko siya. Ito ang pinakamahirap na tanong. Sa puntong iyon, apo, sabi ko ng maingat, nasa labas na yon ng aking kakayahan. Halos mapangiti siya doon. Opo. Tumingin siya pabalik sa bahay. Ang ilaw sa bintana ng kusina. Ang paggalaw ng nanay ko sa kanyang malinis na mesa. Siya po talaga ang pinaka-cool, sabi niya. Grandma eh. Sabi ko. Palagi po siyang ganyan. Palagi po tayong nagugulat. Naiwan ang mga salitang iyon sa pagitan namin. Ang pagkilala sa isang babae na hindi natin lubos na kilala. Ang pagkilala sa isang lakas na hindi natin inaasahan. Nagmaneho ako pabalik sa Quezon City sa isang malamig na gabi ng linggo. Ang radyo ay mahina. Ang highway ay walang tao. At ang partikular na pakiramdam ng isang lalaking nakakita ng isang bagay na naituwid ng hindi man lamang nagbubuhat ng isang kamao. Ito ay isang mas tahimik na kasiyahan kaysa sa inihahanda ng mga pelikulang naghihiganti. Mas kaunting pagsabog, mas maraming resolusyon. Ang partikular na paghina ng pagmamasid sa isang taong nagkamali ng pagtataya sa maling tao at nabuhay kasama ang mga kahihinatnan.
Si Nanay Elena ay naitala bilang isang matandang babae sa landline sa isang bahay sa Parañaque. Siya ay nasuri, pinlanuhan, at tinangkang manipulahin ng mga taong kumain ng kanyang pot roast at tinawag siyang pamilya. Natalo niya sila bago pa man sila matapos magplano. Mayroon siyang malinaw na cognitive report. Isang airtight estate. Isang matalas na abogado. At isang apo na ang kinabukasan ay nakalock sa isang account na walang makakatouch. Lahat ng naroon si Nina ay isang abogado sa West Avenue na malapit nang magkaroon ng isang napaka-hindi produktibong tawag sa telepono sa Lunes ng umaga. Halos makonsensya ako. Hindi ako nakonsensya. Nag-buzz ang telepono ko sa passenger seat ng aking truck, alas 8:22 ng gabi. Tiningnan ko ito habang nakahinto sa pulang ilaw sa Highway 30. Isang text mula kay Nanay Elena. Masarap ang hapunan. Masarap ang dinner rolls. Nanay. Tinitigan ko ito ng isang segundo. Pagkatapos ay nagtype ako pabalik. Nasira niyo sila gamit ang pot roast at matamis na tsaa. Siguradong nagustuhan ni tatay iyon. 3 tuldok ang lumitaw. Nawala. Lumitaw muli. Pagkatapos. Mahilig talaga siya sa linggo. Palagi siyang nagugustuhan. Inilapag ko ang telepono. At nagmaneho ako pauwi sa dilim. At naisip ko ang aking ama. Isang tahimik na tao na gumawa ng isang bagay na totoo, at iniwan ito sa isang babae na lubos niyang pinagkatiwalaan. Naisip ko kung paano ang mga taong sumubok na kunin ito ay tumingin kay Elena at nakakita ng kahinaan. Nakakita ng isang matanda. Nakakita ng isang oportunidad. Hindi nila nakita ang aking nakikita sa loob ng 60 taon. Hindi nila nakita siya. At iyon mismo ang tanging pagkakamali na talagang mahalaga. Ang pagmamaneho pa uwi sa Quezon City ay tahimik. Ang radyo ay nakabuka sa mababang volume. Ang highway ay halos walang tao. Isang malamig na gabi ng linggo. At ang partikular na pakiramdam ng isang lalaki na nakakita ng isang bagay na naituwid. Nang hindi man lamang kinakailangang magbubuhat ng kamao. Hindi ito ang uri ng tagumpay na ipinapakita sa mga pelikula. Walang malalakas na pagsabog. Walang sigawan. Wala ring paghahagis ng mga gamit. Ito ay mas tahimik. Mas malalim. Ang tiyak na paghina ng pagmamasid kung paano ang isang tao, na inakalang mahina, ay nagpakita ng lakas na hindi inaasahan. Ang pagmamasid kung paano ang isang taong inakala nilang maliit na langaw, ay lumabas na isang higanteng agila. Si Nanay Elena. Ang aking ina. Ang babaeng ito na ilang dekada nang isinusulat ng lipunan bilang isang matandang babae lamang. Isang matandang babae na nakatira sa kanyang lumang bahay sa Parañaque. Isang matandang babae na gumagamit pa ng landline. Siya ang taong minamaliit nila. Ang taong hindi nila pinansin. Ang taong hindi nila inasahang manlaban. At iyon ang kanilang pagkakamali. Ang kanilang pinakamalaking pagkakamali. Inakala nila na siya ay mahina. Inakala nila na siya ay madaling manipulahin. Inakala nila na ang kanyang edad ay kahinaan. Nakita nila ang pagiging matanda niya. Nakita nila ang pagiging simple ng kanyang pamumuhay. Nakita nila ang oportunidad. Ngunit hindi nila nakita ang totoong Elena. Ang Elena na nakita ko sa loob ng 60 taon ng aking buhay. Ang Elena na nakita ko noong nakaraang Huwebes sa kanyang kusina. Ang Elena na nakita ko noong nakaraang linggo sa kanyang hapagkainan. Hindi nila nakita ang babaeng may bakal na kalooban. Ang babaeng may isip na kasing talas ng bagong hasang na kutsilyo. Ang babaeng may tapang na kayang hamunin ang buong mundo kung kinakailangan. Ang babaeng kayang maghintay. Maghintay hanggang sa tamang sandali. At kapag dumating ang sandaling iyon, kumilos siya. Hindi nang may ingay, kundi nang may katiyakan. Natalo niya sila bago pa man sila makumpleto ang kanilang plano. Natalo niya sila bago pa man sila makahakbang. Natalo niya sila sa paraang sila mismo ang nagbigay ng mga sandata sa kanya. Mayroon siyang malinaw na cognitive report. Isang ebidensya na siya ay nasa kanyang tamang pag-isip. Isang pangontra sa anumang kaso ng pagiging incompetent. Mayroon siyang airtight estate. Ang kanyang mga ari-arian, ang trust fund na sinimulan ng aking ama, ang lahat ng iyon ay naayos na. Walang butas na mahahanap. Walang makakapasok. At mayroon siyang matalas na abogado, si Emily Johnson, na handang ipagtanggol ang kanyang mga karapatan.
At higit sa lahat mayroon siyang apo. Isang apo na ngayon ay nakakakita na ng katotohanan. Isang apo na ang kinabukasan ay hindi na mapapangunahan ng kasakiman ng kanyang mga magulang. Ang kanyang kinabukasan ay nakalock sa isang account. Isang account na walang sinuman, kahit sino, ang makaka-access. Hindi kahit si Nina. Hindi kahit si Marco. At si Nina. Ang abogadong si Daniel Puit sa West Avenue, siguradong hindi ito ang kanyang pinakamagandang Lunes ng umaga. Malapit na siyang makatanggap ng tawag. Isang tawag na magsasabi sa kanya na ang kanyang mga pagsisikap ay nauwi sa wala. Ang kanyang mga kliyente ay natalo. Ang kanyang mga plano ay nabigo. Ang kanyang kasakiman ay hindi nagtagumpay. Halos makonsensya ako para sa kanya. Halos. Pero hindi. Hindi ako nakonsensya. Ang nakita ko ay hindi lamang ang pagkabigo ni Nina. Nakita ko ang bunga ng kanyang mga desisyon. Ang bunga ng kanyang pagtataksil. Sa aking pagmamaneho pa uwi, hindi ko maiwasang mapangiti. Isang tahimik na ngiti. Isang ngiti ng kasiyahan. Ng kasiyahan na nakikita ang hustisya na umiiral. Hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng talino. Sa pamamagitan ng tapang. At sa pamamagitan ng pagmamahal. Ang pagmamahal ng isang matandang babae para sa kanyang pamilya. Ang aking telepono ay nag-buzz. Nasa passenger seat. 8:22 ng gabi. Isang text mula kay Nanay Elena. Naghihintay ako ng pula sa ilaw ng trapiko sa Highway 30. Binuksan ko ang mensahe. Masarap ang hapunan. Masarap ang dinner rolls. Ang aking nanay. Kahit sa gitna ng lahat ng nangyari, ang kanyang pagtuon ay nasa simpleng mga bagay. Ang kanyang kakayahang ibalik ang normalidad. Ang kanyang kakayahang iparamdam na lahat ay ayos lang. Nagtype ako pabalik. Nasira niyo sila gamit ang pot roast at matamis na tsaa. Siguradong nagustuhan ni tatay iyon. Nagtype siya. Nawala. Nagtype muli. Lumabas. Mahilig talaga siya sa linggo. Palagi siyang nagugustuhan. Ang aking ama. Kung nandito siya ngayon, siguradong ipinagmamalaki niya ang kanyang asawa. Ipinagmamalaki niya ang kanyang katatagan. Ang kanyang karunungan. Ang kanyang tapang. Inilapag ko ang telepono. At nagpatuloy sa pagmamaneho. Sa dilim. Naisip ko ang aking ama. Isang tahimik na tao. Isang matapang na tao. Gumawa siya ng isang bagay na totoo. Isang pundasyon. At iniwan niya iyon sa isang babae na lubos niyang pinagkatiwalaan. Si Elena. At ang mga taong sumubok na kunin iyon, ang mga taong tumingin kay Nanay Elena at nakakita ng kahinaan, nakakita ng isang matanda, nakakita ng isang oportunidad. Hindi nila nakita ang aking nakikita. Hindi nila nakita ang aking nakikita sa loob ng 60 taon. Hindi nila nakita siya. At iyon mismo ang tanging pagkakamali na talagang mahalaga. Ang hindi pagkakita sa kanya. Ang hindi pagkilala sa tunay na lakas na nakatago sa likod ng kanyang malumanay na tinig at simpleng pamumuhay. Nag-drive ako pauwi. Ang radyo ay mahina pa rin. Ang highway ay madilim. Ngunit ang aking isipan ay maliwanag. May kapayapaan. Hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil sa katarungan. Dahil ang katotohanan ay lumabas. Dahil ang kabutihan ay nagtagumpay. At dahil ang aking ina, ang aking Nanay Elena, ay muling nagpakita sa mundo kung sino talaga siya. Ang tunay na matriarka. Ang tunay na lakas ng aming pamilya. Ang pagmamaneho pauwi ay hindi lamang isang paglalakbay sa pisikal na distansya. Ito ay isang paglalakbay sa pag-unawa. Isang paglalakbay sa pagkilala. At isang paglalakbay patungo sa kapayapaan. Isang kapayapaan na hindi dulot ng paglimot, kundi ng pagresolba. At habang papasok ako sa aking tahanan, dala ko ang lahat ng iyon. Ang mga alaala. Ang mga aral. At ang pangako ng isang mas maliwanag na kinabukasan. Isang kinabukasan na pinoprotektahan ng lakas at karunungan ng isang ina. Isang ina na hindi kailanman dapat maliitin. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, alam niyo na ang gagawin. Pindutin ang like button at mag-subscribe. Ito ang nagpapatakbo sa aming channel. Salamat sa pagiging bahagi ng aming kwento.